100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na tumupok sa barangay Damayan, Quezon City. 2 lalaki ang nasawi sa sunog. Saksi si Cedric Castillo. Halos matakpan na ng makapal na usok ang naglalagablab na apoy sa barangay Damayan, Quezon City. Nangdat na ng aming news team kanina. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, alas 3:15 ng hapon nang magsimula ang apoy sa isang compound sa dulo ng West Riverside Street. Sa loob lang ng 8 minuto, umakyat na sa Task Force Alpha ang alarma. Sa kitid ng kalsada sa bungad ng compound, hirap makapasok ang mga truck ng bumbero. Binombahan na lang ng tubig ang mga bahay na kaya pang abutin ng hose. Kasi pupunta yung hangin dun eh. Kung papunta po rito, malamang ubos to. Ang laki na apoy po kanina. Ang tagal ng bumbero po. Nahihirapan din makapasok ang mga bumbero natin. At the same time, halos yung mga secondary road dito is masyadong masikip. Sa dami pa ng tao, yung mga nag-uusisero na dumadayo pa na galing pa ibang barangay, nagpapasikip dito sa atin. Kaya ang ating bumbero napakahirap gumalaw. Sa kasamaang palad, 2 ang nasawi sa sunog. Mula sa loob ng napinsalang Santuario de San Pedro Bautista Parish Church, binendisyonan ng pari ang sunog ng bangkay na kinilalang si Andy Gonzalez. Kasama ko sila eh. 2 lang kami dyan natitira eh. Pagtakbo namin dyan sa kasi may exit yan. Pagtakbo namin, wala na sa likod ko eh. Isa pang nagngangalang Jimmy Aguilar ang nasawi rin sa sunog batay sa impormasyong nakuha ng Quezon City Mayor's Office. Inatake raw siya sa puso habang lumilikas at idineklarang dead on arrival sa ospital. 100 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog. Ano po naisalba nyo? Wala ho, ito lang. Sarili ko lang ho, tsaka itong mga dala kong bag. Pansamantalang maninirahan sa natirang bahagi ng simbahan at sa barangay hall ang mga biktima ng sunog. 5 milyong piso naman ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Ang sanhi ng apoy, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.